DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi ko naisip na sa minsan kong pagpapaubaya, imbis na gawin kang mabuting tao, dinala ka pa lalo sa impyerno. Ngayon sinasabi ko sa iyo, hindi na ako papayag pang gawin mong ginawa mo sa akin noon. Maaari mo akong tapakan, pero hindi mo ko magagawang durugin. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Maaari mo akong tapakan, pero hindi mo ako magagawang durugin. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Kuya, ano bang sinasabi mo? Sabihin mo kay Felicity ang totoo nangyari. Mahigit 5 taon na nakalilipas. Sabihin mo! Felicity! Tumawag ka ng pulis! Hindi ako tatawag hanggat hindi mo sinasabi ang katotohanan. Dapat kong marinig! Sabihin mo sa kanya kung paano ka tumakbo sa akin na nanginginig ka matapos mong takasan ng taong nabangga mo. Sabihin mo kung paano ka nagmakaawa sa akin na tulungan kang malusutan ng kaso dahil may pangarap ka, dahil ayaw mong masira ang maganda mong reputasyon, dahil ayaw mong madismaya sa iyo mga magulang natin. Ang ibig mong sabihin? Ako ang nakasagasa sa lalaking yon at hindi ikaw! Hindi! Pero gusto ko naman talagang sabihin kay na mama at papa ang lahat. Pero ikaw ay tinuro nila sa mga polis na salarin at hindi ko nakasalanan yon. Pero hindi mo na itinama ang pag-aakala nila. Hindi ka na gumawa ng paraan para sabihin sa kanilang ikaw talaga ang dapat na makulong at hindi ako, dahil duwag ka! Duwag ka! Tama na, Kuya Rosendo! Pero ngayon, hindi na ako papayag na gawin mo uli sa akin ito at idamay si Felicity. Hindi ako papayag na sirain mo ang buhay niya!
Oh, ito tubig ko. Uminom ka. Ayan. Salamat, Aling Nora. Nakatulong na rin yung anak mo. Ay, ano pa nangyari? Bakit sa balutan kayo? Aling Nora, paano po ba itama ang mga maling desisyon? Ha? Anong ibig mong sabihin? Totoo pala ang sinasabi nila na hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Bakit mo nasabi yan? Mula noon, palaging si Robert ang pinupuri ni na Mama at Papa dahil magaling siya, matalino, masipag, mabait. Pero lahat pala yun, puro pagbabalat kayo. Ha? Bakit? Anong nadiskubre mo sa iyong asawa? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mabuti na lang. May Pride detergent bar dito si Aling Nora. Lalaba muna ako. Felicity? Huh? Ano ginagawa mo dito, Robert? Patawarin mo ako, Felicity. Patawarin mo ako. Alam kong nagulat ka sa mga sinabi ni Kuya Rosendo. Pero sana mapatawad mo ako. Gustuhin ko mang sabihin sa iyo ang totoo. Pero, para saan pa? Hindi ko na mababago pa ang mga nangyari. Kaya pala ganun na lang pagmamadali mo makasal tayo. Dahil natatakot kang sa paglaya ni Kuya, malaman ko ang lihim mo. Felicity, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo na itong iparating kina Mama at Papa. Nakikiusap ako sa iyo. Pangako, gagawin ko ang lahat para magbago. Hindi na kita sasaktan kahit kailan. Hindi na kita pagbubuhatan ng kamay. Pangako. Umalis ka na. Ano? Sabi ko, umalis ka na. Ganun ha? Ha? Ano? Malakas na rin ang loob mo? Dahil kampante ka na? Nakakampihan ka ni Kuya, ha? Robert! Pwes, hindi ako papayag na layuan mo ko! Hindi ako papayag na sirain ninyo ang buhay ko at ang reputasyon ng pamilya namin! Kung ayaw mo na sa akin, sige! Ayaw ko na rin sa'yo, ha? Robert! Felicity. Mabuti nagising ka na. Ma. Patawarin mo ako. Hindi ko alam ang ginagawa sa'yo ng anak ko. Matagal ka na pala niya inaabuso. Okay lang, Ma. At least ngayon, tapos na. Sinabi na rin po ba sa inyo ni Kuya Sendong tungkol sa... Oo. Alam na namin ang lahat. Ma. Hindi ko na alam ang mararamdaman ko. Kaya gusto kong magising ka na kanina pa. Dahil wala akong makausap. Hindi ko alam kung bakit humantong sa ganito ang lahat. Ma,
Bilang isang ina, alam ko, nahihirapan kayo. Pakiramdam ko, napakasama kong ina, Felicity. Lahat naman tayo nagkakamali. Ang mahalaga, matuto tayo sa mga pagkakamaling yun. Iniisip ko, minahal nga ba namin si Rosendo? Minahal ko nga ba siya bilang isang anak? Mula nang bata siya, pilyo na siya. Madalas makipag-away sa mga kapwa niya pilyong bata. Tamad mag-aral. Para sa amin, hindi siya kamahal-mahal. Hindi siya ang ideal son para sa amin ng asawa ko. Kaya nung nakita naming mas mabuti ang ugali ni Robert, ibinuhos namin ang aming atensyon at pagmamahal sa kanya. Nang gabing yun, hindi pumasok sa isip ko makakagawa si Robert ng ganong klaseng pagkakamali. Para sa amin, perfecto si Robert. At kung may maaari mang makagawa noon, si Rosendo yun. At aaminin ko na malaman ko makukulong siya para ako nakahinga na maluwag. Dahil sa totoo lang, para sa amin isa siyang kahihiyan ng pamilya. Mabuti ka pa. Nakita mo ang kabutihan sa puso ni Rosendo. Pero kami, ang nakikita lang namin palagi ay ang mga pagkakamali niya. Ngayon ko napagtanto, hindi man kamahal-mahal ang aming anak. Kailangan pa rin natin siyang mahalin, unawain, at tanggapin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Etong titulo ng lupang ito, Rosendo. Ibinibigay na namin sa ito. Ano ito, pa? Pampalubag loob? Napakalaki ng pagkukulang namin sa iyo ng mama mo. At hindi yun kayang puna ng kahit gaano pa kalaking lote o halaga ng pera. Hindi nga namin alam kung magagawa mo kaming patawarin sa nagawa namin sa iyo. Gustuhin ko mang bumawi, pero hindi na maibabalik pa ang panahon. Hindi na mababago pa ang katotohanan ng isa kang ex-convict. Dating bilanggo na pinagbayaran ng kasalanang hindi naman ikaw ang may gawa. Tama kayo, ma. Hindi na mababago pa ang mga nangyari. Kaya sana, huwag na nating alalahanin pa ang mga nakalipas na pangyayari. Ang sa akin lang, gusto kong maging ligtas si Felicity. Kaya sana, payagan ninyong maghiwalay sila ni Robert. Ma? Wala pa raw nung unang taon niyo bilang mag-asawa. Bago pa dumating ang Kuya Rosendo mo. Sinasaktan mo na si Felicity. Robert, anak, saan pa kami nagkulang? Bakit naging ganito ka? Ma,
Patawarin niyo ako. Gusto ko lang naman talaga mapasaya kayo lagi ni Papa. Gusto kong maging proud kayo sa akin. Ang nasa isip ko nun, ayoko maging gaya kay Kuya na sakit ng ulo ninyo. Pero hindi ko napapansin. Habang pilit ko kinukuha ang loob niyo ni Papa, nagiging ibang tao na ako. Nagiging mapagpanggap na ako. Hindi ko napapansin. Pinipilit kong umayon sa akin ng lahat ng plano ko. Dahil ayoko madismaya kayo sa akin. Ayoko magkamali, Ma. Robert. Ma. Ayoko namang maging ganito eh. Ayoko naman, Ma. Tulungan niyo ako. Sa totoo lang, mula nang makulong si Kuya, inuusig na ako ng konsensya ko. Pero takot na takot akong umamin sa nagawa kong pagkakamali. Dahil alam ko masasaktan kayo. Isa pa, takot na takot ako sa sasabihin ng iba. Takot ako makaranas ng paghuhusga ng ibang tao. Robert, Ma, ayos lang sa akin kung mag-iwalay kami ni Felicity. Pero Ma, hindi ko makakaya kung mawawala kayo ni Papa sa akin. Huwag niyo sana ako itakwil. Sana matanggap niyo pa rin ako bilang anak. Pwede mo namang sabihin ang totoo ng mga oras na yun. Bakit hindi mo ginawa, Kuya? Dahil wala namang maniniwala sa akin. Masama ako sa paningin ng halos lahat ng tao. Lalo na sa mata ni na Mama at Papa. Kapag nagsabi ako ng katotohanan, ang iisipin nila, naghahanap lang ako ng butas para takasan ang pagkakamali ko. Isa pa, alam ko sa aming dalawa ni Robert, mas kakayanin ko ang buhay sa kulungan. Sa huli, pinairal mo pa rin ang pagiging kuya. Kasabay ng pag-asang magiging mas mabuti siyang tao pagkatapos ng mga pangyayaring yan. Pero hindi. Iba nangyari. Masyado niyang nagustuhan ang papuri ng mga tao. Ang tunog ng palakpak ng mga humahanga sa kanya. At nang bumalik ako, natakot siyang mabunyag ang katotohanan at maglaho ang lahat sa kanya. Kuya, mapapatawad mo pa kaya si Robert? Pupunta muna ako sa ibang bansa, Kuya. Doon ko hanapin ang sarili ko. Mabuti yan. Kuya. Patawarin mo ako. Robert. Sinira ko ang buhay mo. Ako ang dahilan kung bakit nagkaganito ang buhay mo. Patawarin mo ko kung sa loob ng 4 na taon, naghirap ka sa kulungan dahil sa akin. Patawarin mo ko sa mga pananakit na ginawa ko kay Felicity. Patawad, Kuya. Kung pwede lang bumalik sa nakaraan, gagawin ko para baguhin ang takbo ng buhay nating dalawa. Pero hindi maaari yun. Alam ko. Kaya sana
Kung hindi man ngayon, mapatawad mo pa rin ako, Kuya. Robert, walang taong perpekto. At kapag sinubukan nating maging perpekto, saka tayo magkakamali. Saka tayo masisira. Hindi mo kailangan maging perpekto. Kailangan mo lang na maging ikaw. Yung totoong ikaw. At sana, sa kabila ng mga nangyaring ito, makita mo pa rin may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming tinambok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, maaari mo akong tapakan, pero hindi mo ako magagawang durugin. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina James Quaton, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Phil Cruz bilang Rosendo. Dinapatan ang angkop na tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labalon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.